Taong 2003. Sa isang perya sa Bulacan, isang batang nawala. 20 taon ang lumipas. Para sa inang si Elena, ito ay 20 taon ng paghahanap at mga tanong na walang sagot. Hanggang sa isang araw, isang ordinaryong flyer ng simbahan ang nagbago ng lahat. Sa isang simpleng litrato, nakita niya ang isang mukha mula sa nakaraan. Ang mukha ng kanyang anak. Naisa na ngayong binata, paano kung ang kasagutan na 2 dekada mong hinintay ay nasa isang pirasong papel lamang? Ito ang kwento sa likod ng misteryong yon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at i-like ang video na ito. Unang bahagi ang Agunyas sa isang screen. Noong 2003, isang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang nawala sa isang perya sa Bulacan. 20 taon ang lumipas. Habang nag-i-scroll sa kaniyang telepono ang ina nitong si Elena Reyes, bigla siyang natigilan. Sa screen, sa isang litratong nakapost online, naroon ang isang flyer ng simbahan na daan-daang kilometro ang layo. At sa flyer na iyon, naroon ang isang mukha na hinding-hindi niya malilimutan. Ang gabi ay malalim na sa isang maliit na bahay sa Bulacan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng bentilador. Isang tunog na tila binibilang ang bawat segundong lumilipas sa loob ng 20 taon. Si Elena Reyes, isang babaeng ang mga mata ay may bakas ng kalungkutang matagal nang nananahan, ay nakaupo sa dilim. Ang kanyang hinlalaki ay walang tigil sa pag-scroll sa screen ng kanyang lumang telepono. Ito ang kanyang gabi-gabing ritual, isang tahimik na paglalakbay sa mga grupo sa social media para sa mga nawawalang kapamilya. Isang paghahanap na tila paghahanap ng isang butil ng buhangin sa gitna ng disyerto. Ang pag-asa ay isang malayong bituin. Isang liwanag na halos hindi na niya matanaw, hanggang sa isang post ang biglang huminto sa kanyang pag-scroll. Hindi ito isang video. Isa itong litrato. Simple lang ang pagkakakuha. Tila kinunan gamit ang isang ordinaryong telepono. Ang nakapost ay isang flyer na nakapaskil sa isang bulletin board na gawa sa cork. Ang caption ay isinulat ng isang babaeng hindi niya kilala. Ipinagmamalaki ang mga kabataang voluntaryo ng aming parokya dito sa Cebu. Halina't makibahagi sa aming youth ministry sa una. Balak na sana itong lakpasang ni Elena. Ngunit ang disenyo ng flyer, isang simpleng papel na may pamagat na malalaking letra, ay may isang larawan sa gitna. Isang larawan ng isang binatang lalaki na nakangiti. Isang ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinalaki ang litrato ng flyer. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang isang kabayong nagwawala sa kanyang dibdib. Ang mukha ng binata ay malinaw na ngayon. Isang larawang kinunan para sa flyer. At pagkatapos, nakita niya ang mga ito. Ang mga mata. Tumitig si Elena. Hindi siya maaaring magkamali. Sa litratong iyon, perpektong nakuhanan ng kamera, isang mata ay kulay bughaw, na parang isang piraso ng kalangitan sa isang maaliwalas na umaga. Ang isa naman ay kulay pulot, mainit at malalim, na parang sinag ng araw sa dapit hapon. Nabitiwan ni Elena ang telepono. Gumawa ito ng isang matinis na kalabog sa sahig na semento. Isang tunog na bumasag sa 20 taon ng maingat na itinagong katahimikan. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tanging isang salita ang hirap na kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang pangalan na kinimkim niya sa loob ng 2 dekada na parang isang banal na dasal. Miguel. At sa isang iglap, ang tahimik na gabi ng 2023 ay naglaho. Ang ugong ng bentilador ay napalitan ng nakakabinging ingay ng musika mula sa perya. Ang malamig na liwanag ng screen ay naging nakakasilaw na mga ilaw ng isang Ferris wheel. Bumalik siya sa araw na yon. Ang araw kung kailan nagsimula at natapos ang kanyang mundo. Taong 2003. Ang init ng hapon ay nagsisimula ng humupa. Ngunit ang hangin sa perya sa plaza ng kanilang bayan sa Bulacan ay nananatiling makapal at puno ng buhay. Amoy ng inihaw na mais, gamot tamis na, popcorn, at ng alikabok na nagmumula sa mga pang walang tigil sa paglalakad. Ang paligid ay isang makulay na pagsabog ng mga ilaw at tunog, ang mga hiyawan mula sa mga bata sa roller coaster, ang walang tigil na sigaw ng barker sa bingo, at ang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa lumang karusel para sa isang 5 taong gulang na bata.
Ito ang pinakamasayang lugar sa buong mundo. At sa gitna ng lugar na iyon ay si Miguel Reyes. Suot ang kanyang paboritong pulang t-shirt na may larawan ng isang robot. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata, ang kanyang espesyal na mga mata ay nanlalaki sa bawat bagong bagay na kanyang nakikita. Inay, sa Ferris wheel tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na halos hindi na niya mapigilan. Ngumiti si Elena. Noon, ang kanyang ngiti ay madaling lumabas. Isang ngiti na sumasalamin sa kaligayahan ng kanyang anak. Sa tabi niya ay si Marco Reyes, ang kanyang asawa. Isang lalaking tahimik ngunit mapagmahal. Sila ay isang pamilyang simple. Isang pamilyang buo. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Ang uri ng mga segundo na habang buhay mong babalik-balikan sa iyong isipan. Hinahanap ang pagkakamali. Ang isang maling desisyon na sana ay hindi mo ginawa. Nauhaw si Miguel. Bumili sila ng palamig sa isang maliit na pwesto. Hinabot ni Elena ang bayad sa nagtitinda. Isang saglit na paglingon lamang. Isang saglit na pagbitaw sa mainit na kamay ng kanyang anak. Ito na ang sukli. Ale, luminggong. Si Elena. Hawak ang baso ng malamig na palamig. Miguel, eto na. Ngunit wala na si Miguel. Sa unang segundo, may counting, inis. Miguel anak, huwag kang magtatago. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado pa. Tila isang ordinaryong paalala. Lumingalinga siya sa paligid. Ang dami ng tao. Ang daming batang nakapulang t-shirt. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Nakita mo ba si Miguel, tanong niya kay Marco? Umiling si Marco. Ang ngiti ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Ang kalmadong pagtawag ay naging isang sigaw na may bahid ng takot. Miguel, Miguel. Ang sigaw ay naging isang desperadong paghahanap. Hinawi nila ang siksikan ng mga tao. Ang bawat mukha ay tila tama. Ngunit lahat ay mali. Tiningnan nila sa ilalim ng mga mesa. Sa likod ng mga tolda na amoy lona at alikabok. Ang dating masayang musika ng perya ay naging isang nakakabinging ingay na tila nanunuya. Ang tawa ng ibang mga bata ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang dumilim. Ang pag-asa ay nagsimulang kumupas kasabay ng paglubog ng araw. Ang mga makukulay na ilaw ng perya ay hindi na nagbibigay ng saya, kundi ng isang malamig at nakakatakot na anino. Ang bawat sulok ay tila may itinatagong panganib. Dumating ang mga pulis. Dumating si Kapitan Eddie Aguila. Mga tanong na paulit-ulit. Ano po ang suot niya? Saan niyo po siya huling nakita? Mga salitang walang saysay na lumulutang sa hangin. Isang pulis ang lumapit kay Elena. Huwag po kayong mag-alala. Ginang Reyes, maaring naligaw lang po. Maraming bata ang naliligaw sa perya. Mahahanap din po natin siya. Ngunit alam ni Elena. Sa kaibuturan ng kanyang pusong nagsisimula ng mabasag, hindi lang naligaw ang kanyang anak. Siya ay nawala. Isang salita na napakabigat. Isang salita na magiging anino na susundan siya sa bawat araw at gabi. Nang gabing iyon, isa-isang pinatay ang mga ilaw ng perya. Ang musika ay tuluyang huminto. Ang mga tao ay nagsiuyan. Dala ang kanilang mga panalo at mga masasayang alaala. Ang naiwan na lang ay ang katahimikan, ang mga basurang nagkalat, at isang pamilyang nawasak. Si Elena ay nakaluhod sa maputik na lupa. Sa tapat ng humintong Ferris wheel na, ngayon ay isa na lamang malaking kalansay na bakal at doon. Habang ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa madilim na langit. Naramdaman niya ang pagsisimula ng isang walang katapusang paghihintay. Isang misteryo ang ipinanganak sa gabing iyon. At para kay Elena, iyon ang simula ng isang kaso na hindi niya hahayaang manatiling malamig. Ikalawang, bahagi ang bahay ng katahimikan. Ang mga unang linggo pagkatapos mawala ni Miguel ay isang magulong panaginip. Mga pulis na pumaparot pa rito. Mga kapitbahay na nagdadala ng pagkain at mga salitang walang laman. At ang walang tigil na pag-ikot sa bawat eskinita ng bayan. Ngunit ang mga linggo ay naging buwan. At ang mga buwan ay dahan-dahang naging mga taon. Ang ingay ay napalitan ng isang malalim at mabigat na katahimikan. Ang bahay ng mga Reyes ay naging isang bahay ng katahimikan. Sa gitna ng bahay na iyon ay ang kwarto ni Miguel. Hindi ito ginalaw ni Elena. Mananatili itong isang dambana. Isang piraso ng panahon na nanigas at hindi na umusad. Sa umaga, bubuksan niya ang pinto. Hindi para linisin, kundi para lamang tumayo sa may pintuan at pagmasdan
Ang mga laruang robot ay nakahanay pa rin sa istante. Ngayon ay nababalutan na ng manipis na alikabok na tila mga sundalong naghihintay sa utos na hindi na darating. Ang kanyang mga damit ay maayos pa ring nakatupi sa loob ng maliit na aparador. Ang amoy ng pagkabata ay unti-unti nang naglalaho. Napapalitan ng amoy ng kalumaan. Ang kwartong iyon ay ang kanyang santuaryo. At ito rin ang kanyang bilangguan. Ang katahimikan mula sa kwarto ni Miguel ay tila gumagapang. Kumakalat sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Lalo na sa kanilang hapagkainan. Sa mga unang taon. Si Elena at Marco ay sabay pa rin kumakain. Uupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Hindi sila nag-uusap. Paano ka nga ba mag-uusap kung ang pinakamahalagang salita sa inyong buhay, ang pangalan ng inyong anak ay nagdudulot lamang ng sakit si Marco? Isang lalaking dating puno ng tawa ay naging isang anino. Sa simula, kasama siya ni Elena sa bawat hakbang. Nakanap sila ng sabay. Umiyak ng sabay. Ngunit habang tumatagal, ang sakit ay tila nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha ni Elena na hindi nakikita ang sarili nilang kabiguan. Hindi na niya kayang pumasok sa bahay na hindi nararamdaman ang bigat ng isang nawawalang presensya. Isang gabi, pagkatapos ng halos 5 taon ng katahimikan, nagsalita si Marco. Elena, mahina niyang sabi. Ang boses ay garalgal dahil sa bihirang paggamit. Baka panahon na para itabi na natin ang mga gamit ni Miguel. Hindi ito sinabi ng may galit. Sinabi niya ito na may pagod, na may pagsuko. Tumigil sa pagkain si Elena. Hindi niya tiningnan si Marco. Ang kaniyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa kutsara at tinidor. Ang mga salitang iyon ay hindi isang mungkahi. Para sa kanya, iyon ay isang pagtataksil. Ang pagtatabi sa mga gamit ni Miguel ay parang pagtatabi na rin sa alaala. Parang pagsasabing, tapos na, sumuko na tayo. Hindi siya sumagot. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Yun ang huling pagkakataon na sinubukan nilang pag-usapan ng kanilang sakit. Yun din ang gabi kung kailan tuluyang gumuho ang tulay na nag-uugnay sa kanila. Makalipas ang ilang buwan. Isang gabi, habang nagliligpit si Elena ng pinagkainan, muling nagsalita si Marco. Aalis ako. Elena, sabi niya. Nakatayo sa may pintuan. Hindi makatingin ng diretsyo. May nakuha akong trabaho sa gitnang silangan. Malaki ang sahod. Para ito sa kinabukasan natin. Ngunit alam ni Elena na hindi lang yon. Nakita niya ito sa mga mata ng kanyang asawa. Ang pagod. Ang ipaginanais na tumakas. Tumakas mula sa bahay na ito. Mula sa mga alaalang nakakapit sa bawat pader. Tumakas mula sa kaniya. Tumangulang si Elena. Wala nang mga salitang kailangang sabihin. Hinayaan niyang umalis si Marco. Isa pang pagkawala na kailangan niyang tanggapin sa kanyang buhay na puno na ng kawalan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong hindi kailanman umalis. Si Marisa Aquino. Si Marisa ang naging anino ni Elena. Siya ang nagdadala ng mainit na sabaw sa mga gabing hindi makakain si Elena. Siya ang matiyagang uupo sa tabi niya ng maraming oras. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang si Elenang umiyak o manahimik. Si Marisa ang tumulong sa kanyang gumawa ng mga poster. Ang kasama niyang nag-post sa bawat online forum na kanilang mahanap. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Len, lagi niyang sinasabi. Ang boses ay malumanay. Malay mo. Isang araw, siya ang kasama ni Elena sa paghabol sa mga maling impormasyon. Isang tawag mula sa isang tricycle driver sa Pampanga na nagsabing may nakita siyang batang may magkaibang kulay ng mata. Isang text mula sa Mindanao tungkol sa isang batang kalye na kamukha ni Miguel sa lumang litrato. Bawat pagkabigo ay sinalo nilang dalawa. Si Marisa ang nagpupunas ng luha ni Elena. Ang nagsasabing, subok lang ulit tayo sa loob ng 20 taon. Si Marisa ang naging kanyang mga paa. Ang kanyang lakas. Ang kanyang pag-asa sa isang mundong gumuho. Si Marisa ang tanging natitirang haligi. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang ninang ni Miguel. Ang tanging liwanag sa isang napakatagal at madilim na gabi. Ikatlong bahagi, ang peregrinasyon patungong Cebu. Ang katahimikan na sumunod sa gabing iyon ay iba. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng paghihintay, kundi ang mariing katahimikan ng isang desisyon. Sa pagsikat ng araw, ang Elena na gumising ay hindi na ang Elena na natulog.
Ang kalungkutan sa kaniyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na determinasyon. Ang pag-asa, na dati ay isang malayong bituin, ay isa na ngayong nagliliyab na apoy sa kanyang dibdib. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang teknolohiya ay isang bagong mundo para sa kaniya. Kailangan niya ng tulong. Kinatok niya ang pinto ng kanyang pamangkin na si Ana. Isang dalaga na ang mundo ay umiikot sa internet at social media. Ipinakita ni Elena ang screenshot ng flyer sa kaniyang lumang telepono. Ana, tulungan mo ako, sabi niya. Ang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ng awtoridad. Kailangan kong malaman kung saan ito. Tiningnan ni Ana ang malabong imahe. Tita, mahirap pong basahin, pero susubukan ko po. Ang mga daliri ni Ana ay mabilis na gumalaw sa keyboard ng kanyang laptop. Nag-zoom in. Nag-adjust ng contrast. Nag-type ng mga posibleng pangalan. Para kay Elena. Ang bawat pag-click ay parang isang tibok ng puso. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nagsalita si Ana. Tita, nahanap ko na po yata. Itinuro niya ang isang maliit na detalye sa ibabang bahagi ng flyer. Mga letrang halos hindi na mabasa. Ang pangalan ng parokya. Isang maliit na simbahan sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Cebu. Ipinakita ni Ana sa screen ng isang mapa. Isang pulang tuldok ang kumukurap. Daan-daang kilometro ang layo mula sa kanilang kinatatayuan. Ang distansya ay napakalaki. Ang paglalakbay ay magiging mahirap. Ngunit para kay Elena, ang pulang tuldok na iyon ay hindi isang lugar. Iyon ay isang sagot ng hapong iyon. Habang nag-iisa sa kanyang bahay, gumawa si Elena ng isang desisyon. Kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon mga lumang perang papel na maingat na nakatago sa isang sobre sa ilalim ng kanyang mga damit. Hindi ito malaking halaga. Ngunit kailangan nitong magkasya. Pagkatapos, binuksan niya ang isang maliit at lumang baul na kahoy. Sa loob nito ay ang mga relikya ng isang buhay na ninakaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga ito. Isa-isa, ang isang maliit na laruang kotse, kulay asul, na may sirang gulong sa likuran. Naaalala pa niya ang pag-iyak ni Miguel nang masira ito. At kung paano niya ito kinumpuni gamit ang pandikit. Ang kupas na pulang t-shirt na suot ni Miguel sa araw na yon. Inamoy niya ito. Ang amoy ng pagkabata ay matagal nang wala. Ngunit sa kaniyang isipan, naroon pa rin. At ang huli, isang litrato. Ang huling litrato nilang pamilya. Kuha sa perya ilang oras bago ang lahat ay gumuho. Isang ngiti ni Miguel na nakaupo sa isang karusel. Maingat niyang inilagay ang lahat sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi lamang ito mga bagay. Ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang koneksyon. Ito ang kanyang pananampalataya na isinilid sa isang kahon. Ang paglalakbay sa barko mula Maynila patungong Cebu ay tumagal ng halos 22 oras. 22 oras ng pag-iisa sa gitna ng malawak na karagatan. Nakaupo si Elena sa deck. Yakap-yakap ang kahon na kahoy. Hindi niya pinapansin ng ibang mga pasahero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na tubig. Na tila sumasalamin sa kawalan ng kasiguraduhan sa kanyang puso. Bawat alon na humahampas sa barko ay isang tanong. Panginoon, sana po ay siya na nga. Bawat ihip ng malamig na hangin ay isang pag-aalinlangan. Paano kung nagkamali lang ako ng tingin? Paano kung isa na namang maling pag-asa ito? Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang bigat ng kahon sa kanyang mga braso, ang kanyang determinasyon ay muling lumalakas. Nang sa wakas ay tumapak siya sa lupa ng Cebu, naramdaman niya ang init. Ang ibang lengguwahe sa paligid. Isa siyang estranghero sa isang dayuhang lugar, ngunit hindi siya natakot. Mayroon siyang isang misyon. Sumakay siya sa isang bus. Pagkatapos ay sa isang tricycle na umalog-alog sa bakubakong daan patungo sa maliit na bayan. Bawat metro na nilalakbay, ang tibok ng kanyang puso ay lalong bumibilis. At pagkatapos, nakita niya ito, ang simbahan. Isang simpleng puting gusali na may kalawangin ng bubong. Eksakto tulad ng nasa likuran ng flyer. Nakita niya ang bulletin board na gawa sa cork. Naroon pa rin ang flyer. Medyo kupas na dahil sa araw. Hindi siya agad pumasok. Tumayo muna siya sa kabilang kalsada. Sa likod ng isang mataas na bakal na gate ng isang lumang bahay, nagmamasid. Ang takot na baka magkamali siya ay biglang bumalik. Malamig at matalim. May isang grupo ng mga kabataang lalaki sa patio ng simbahan. Nagwawalis ng mga tuyong dahon. Nagtatawanan sila. Nagbibiruan. Mga ordinaryong eksena sa isang ordinaryong hapon. At pagkatapos, lumabas siya mula sa pinto ng simbahan.
Siya, mas matangkat, mas payat. Ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad, ang bahagyang pagkakatagilid ng kanyang ulo, yun ang mga galaw na nakaukit sa isipan ni Elena. Ngumiti siya sa isang batang dumaan. At sanggiting iyon, nakita ni Elena ang anino ng kanyang 5 taong gulang na anak. Sa pagkakataong iyon, lumingon ang binata sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng 1 segundo. Mula sa malayo, isang mata na bughaw, isang mata na kulay pulot. Ang lakas na nagdala kay Elena sa daan-daang kilometro ay biglang nawala. Tila umikot ang kanyang buong paningin. Kinailangan niyang sumandal sa pader na bato sa kanyang likuran upang hindi matumba. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi ito isang litrato. Hindi ito isang screen. Totoo siya. Natagpuan na siya ni Elena. Pagkatapos ng 20 taon, nasa harapan na niya ang kanyang anak. Ngunit paano kinakausap ng isang ina ang isang anak na wala ng alaala sa kanya at ang katotohanan ba ay magdadala ng kaligayahan o magbubukas lamang ng panibagong sugat kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Ano ang susunod mong gagawin? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ika-4 na bahagiang pastol ang lihim. Humugot ng malalim na hininga si Elena. Ang bawat takbang niya papasok sa tarangkahan ng simbahan ay tila 1 kilometrong paglalakbay. Ang kaniyang puso ay sabay na umaawit sa tuwa at kumakabog sa takot. Ang binatang nakita niya kanina ay pumasok na sa loob. Naglakad siya patungo sa pinto ng opisina ng parokya. Ang kaniyang mga kamay ay nanlalamig. Isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo at mga matang puno ng kabaitan ang sumalubong sa kaniya. Nakasuot itong gaputing sutana. Ito si Father Jose, ang kura paroko. Magandang hapon po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon. Father. Nagsimula si Elena. Ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ipinakita na lang niya ang litrato ni Miguel sa kanyang telepono, ang huling litratong kuha sa perya. Pagkatapos, itinuro niya ang flyer na nakapaskil sa labas. Ang binata. Sa flyer. Sa tingin ko po, siya ang anak ko. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Father Jose. Tiningnan niya si Elena nang may malalim na pag-unawa. Natila sanay na siya sa mga ganitong kwento ng kalungkutan. Giniya niya si Elena papasok sa kanyang maliit at simpleng opisina. Amoy ng mga lumang libro at kandila ang sumalubong sa kanila. Maupo po kayo. Ginang. Elena Reyes po. Umupo si Elena sa isang silyang kahoy sa tapat ng mesa ng pari. Doon, sa loob ng sumunod na kalahating oras, isinalaysay niya ang lahat. Ang perya, ang pulang t-shirt, ang 20 taon ng paghahanap. Ang bawat salita ay isang patak ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Nakinig si Father Jose ng walang putol. Ang kanyang mga mata ay hindi humuhusga. Bagkus ay puno ng habag. Nang matapos si Elena, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumango siya ng marahan. Ang pangalan niya ay Kiko. Sabi ni Father Jose. Natagpuan namin siya malapit sa pantalan. Halos 10 taon na ang nakalilipas. Siguro ay mga 15 anyos siya noon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Elena. 10 taon. Ibig sabihin, may 10 taon sa buhay ni Miguel na isa pa ring blanko. Nagpatuloy ang pari. Noong una siyang dumating, hindi siya nagsasalita. Payat na payat. Puno ng mga galos. At ang kaniyang mga mata ay laging puno ng takot. Wala siyang maalala sa kanyang nakaraan. Tanging ang pangalang Kiko ang paulit-ulit niyang binabanggit. Kaya yun na ang itinawag namin sa kanya. Kinupkop siyang simbahan. Pinag-aral. Binigyan ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. At higit sa lahat, binigyan ng isang pamilya. Si Kiko ay isang mabuting bata. Ginang Reyes, matulungin. Masipag. Ang mga kabataan dito ay tinitingala siya. Ngunit, huminto si Father Jose. At tiningnan si Elena ng diretsyo sa mata. Meron siyang daladalang kalungkutan na hindi namin maabot. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa dagat. Na tila may hinahanap siyang isang bagay na kahit siya ay hindi alam kung ano. Tumulo ang mga luha ni Elena. Mga luha ngayon lang kumawala. Siya na nga. Siya na nga ang kanyang Miguel. Ang kanyang mabuting anak. Kailangan ko po siyang makita. Father, kailangan ko siyang makausap. Pakiusap ni Elena. Dito nagbago ang tono ni Father Jose. Ang habag sa kanyang mga mata
ay napalitan ng pag-iingat. Ginang Reyes, kailangan nating maging maingat, sabi niya. Ang boses ay maseryoso na ngayon. Si Kiko ay parang isang taong nagtayo ng isang bagong bahay sa ibabaw ng isang pundasyong walang laman. Ang kanyang buong pagkatao ay nakasalalay sa buhay na binuo niya dito sa loob ng 10 taon. Ang isang biglaang pagyanig, isang napakalakas na emosyon, ay maaaring magpabagsak sa lahat ng iyon. Ang mga salita ng pari ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Elena at ng kanyang anak. Naramdaman niya ang kanyang pag-asa na bahagyang nanlamig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang pinakamainam na gawin, mungkahi ni Father Jose, ay ang unti-unting pagpapakilala. Huwag po muna nating gulatin. Bakit hindi po kayo magsimula bilang isang voluntaryo dito sa simbahan sa aming feeding program sa ganong paraan? Makikita niyo siya. Makakausap ng natural. Nang hindi niya nararamdaman ang bigat ng isang katotohanang maaaring hindi pa niya kayang tanggapin. Ang mungkahi ay tila makatwiran. Ngunit para sa isang inang 20 taon nang naghintay, ang isa pang araw ng paghihintay ay parang isang habambuhay na pagdurusa. Gusto na niyang tumakbo, yakapin ang kanyang anak, at sabihin, "Ako ang nanay mo," ngunit ang takot na baka itulak siya palayo, na baka mas lalo lang niyang saktan ito, ay pumigil sa kanya. Pumayag siya, kahit labag sa kanyang kalooban. Habang papaalis na siya sa opisina, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Elena. Isang tanong na dapat ay itinanong niya kanina pa. Humarap siya muli kay Father Jose. "Father, noong natagpuan ninyo si Kiko, isang bata na walang dokumento, walang alaala, ipinagbigay alam niyo po ba ito sa mga pulis?" Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Elena sa mukha ng pare. Isang saglit na pag-aatubili bago siyang ngumiti. Isang ngiting mabait. Ngunit tila may tinatago. "Ginang Reyes." Malumanay niyang sabi. "Ang sistema po natin minsan ay mas nakakasakit sa mga batang tulad niya kaysa nakakatulong. Itatapon lang siya sa isang institusyon. Magiging isang numero sa isang listahan. Dito sa amin, mas naniniwala kami sa proteksyon ng Panginoon kaysa sa mga proseso ng papeles." Ang sagot na iyon ay tumatak sa isip ni Elena. Makatwiran. Oo. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na nakaramdam ng kaunting kaba. Isang pakiramdam na mayroon pang ibang dahilan. Isang pakiramdam na ang mabait na pastol na ito ay hindi lamang nagpoprotekta kay Kiko. Mayroon din siyang itinatagong isang lihim. Ikalimang bahagi, ang bulong ng sampagita. Ang unang linggo ni Elena sa kusina ng simbahan ay isang tahimik na pagmamasid. Natutunan niyang kilalanin si Kiko hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga kilos. Ang paraan ng kanyang pag-inom ng tubig pagkatapos ng mabigat na gawain. Ang kanyang ugali na ayusin ng mga silya ng perpektong nakahanay. Ang kanyang madalas na pagtingin sa malayo, na para bang ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Ang bawat maliit na detalye ay isang piraso ng isang puzzle na sabik na binubuo ni Elena sa kanyang isipan. Ang mga kilos na yon. May mga anino ba sila ng kanyang Miguel? Ang kanilang unang pag-uusap ay isang pangyayaring halos hindi niya pinaghandaan. Isang tanghali, habang abala ang lahat sa pamimigay ng adobong manok, lumapit si Kiko sa kusina. Pawisan at uhaw. "Nay, pahingi po ng tubig," sabi niya. Isang pangkalahatang tawag ng paggalang. Napahinto si Elena sa paghihiwa ng sibuyas. Ang salitang iyon ay tumagos sa kanyang dibdib na parang isang mainit na punyal. 20 taon na niyang hindi narinig ang anumang bersyon ng salitang iyon na para sa kanya. Inabot niya ang isang baso. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. "Salamat po," sabi ni Kiko. Ininom niya ang tubig. "Ako nga po pala si Kiko. Bago lang o kayo dito." "Ano po, Elena?" Iyon lang ang nasabi niya. Ang kanyang pangalan ay parang tunog ng isang dayuhan sa kanyang sariling bibig. Ngumiti si Kiko. "Ang sarap po, Neye. Luto ninyo," sabi niya. Bago umalis. "Yung adobo, parang luto ng nanay ko dati." Sandali siyang natigilan. Tila nagulat sa sariling sinabi. Nakibit balikat na lang siya. "Ibig kong sabihin." Parang may naalala lang ako. Pamilyar. Ang salitang pamilyar. Para kay Elena. Ang salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang musika mula sa maliit na tagpong iyon. Nagkaroon si Elena ng lakas ng loob. Nagsimula siyang mag-iwan ng maliliit na patibong para sa alaala. Isang hapon,
Umupo siya sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang puno ng akasya, kung saan madalas magpahinga si Kiko. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit at asul na laruang kotse. Ang pintura nito ay gasgas na, at ang isang gulong sa likuran ay tabingi. Isang sugat mula sa isang masayang paglalaro noong unang panahon. Hindi sinasadya. Iniwan niya ito sa tabi niya sa bangko. Ilang sandali pa, dumating si Kiko. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. Pagod. Napansin niya ang laruan. Pinulot niya ito. Pinagmasdan ni Elena ang reaksyon ni Kiko. Walang pagkilala sa mukha nito. Ngunit ang kanyang mga daliri. May sariling alaala ang mga ito. Automatiko nilang hinaplos ang gasgas sa bubong. Sinubukan nilang paikutin ang sirang gulong. Ang kanyang noo ay kumunot. Hindi sa pagkilala, kundi sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Naiwan po yata ito ng isang bata. Sabi niya kay Elena. Oo, siguro. Sa pamangkin ko yata. Pagsisinungaling ni Elena. Ang puso niya ay kumakabog. Ibinalik ito ni Kiko. Ngunit bago niya ito tuluyang bitawan, tinitigan niya ito ng mas matagal. Nakakalungkot. Bulong niya. Halos para sa sarili lang. Ang alin? Iho, umiling si Kiko. Tila naguguluhan. Hindi ko po alam. Basta, paghawak ko ito, parang may mabigat sa dibdib ko. Ewan ko po. Siguro pagod lang. Hindi yung pagod. Gustong isigaw ni Elena. Iyon ay alaala. Isang alaalang nagsisikap kumawala mula sa kanyang bilangguan. Ang maliit na laruan ay nagbukas ng isang siwang sa mga sumunod na gabi. Nagsimulang maging balisa si Kiko. Sinabi niya kay Father Jose na nagkakaroon siya ng mga panaginip na hindi niya maintindihan. Mga putol-putol na imahe na mabilis na naglalaho pagkagising niya. Isang nakakabinging musika. Mega umikot na ilaw. Ang gamoy nga matamis, napakkain. At isang paulit-ulit na pakiramdam ng pag-iisa. Nang marinig ito ni Elena mula kay Father Jose, ang kanyang puso ay sabay na napuno ng pag-asa at pag-aalala. Ang nakaraan ay nagsisimulang magparamdam. Gumagana ang kanyang plano. Isang gabi, pagkatapos ng isang linggong puno ng maliliit na tagumpay at matinding pagtitimpi, hindi na niya kinaya. Ang bigat ng kanyang nadarama ang tuwa. Ang takot. Ang pananabik ay kailangan niyang ibahagi. May isang tao lang siyang laging tinatawagan sa mga ganitong pagkakataon. Ang kaniyang bato, ang kanyang kaibigan. Si Marisa. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng kumbento at idinayal ang numero nito. Marisa. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay isang masayang bulong. May pagunlad. Malaki. Sa tingin ko. Sa tingin ko nagsisimula na siyang makaalala. Talaga. Len, anong nangyari? Ang boses ni Marisa sa kabilang linya ay puno ng sigla. Gayang dati, ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang tungkol sa adobo, sa laruang kotse, at ang pinakahuli, kanina lang. Nilangat siya. Dinala namin sa klinik ng simbahan. Habang natutulog siya, binabantayan ko at narinig ko siyang nagsalita ng tulog. Anong sinabi niya? Len, sinabi ba niya ang pangalan niya? Hindi. Sabi ni Elena. Ang kanyang puso ay bumibilis. Pero may binanggit siyang isang babae, isang tiyad daw. At sabi niya, amoy, sampagwita daw. Hininto niya ang pagsasalita. Hinahayaan ang bigat ng mga salitang iyon na lumutang. Sabi niya, hinawakan daw ng tiyang iyon ang kamay niya. Bago ang lahat ay naging madilim. Sa kabilang linya, isang nakabibinging katahimikan ang sumagot. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Marisa, tanong ni Elena. Nariyan ka pa ba, wala? Ang tanging naririnig niya ay ang static ng linya at isang mahinang tunog, isang pigil na paghinga na tila nabibigatan. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa gulugod ni Elena. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Matalas at malinaw na parang isang piraso ng bubog. Si Marisa. Sa hapon ng perya. Ang puti niyang bestida. Ang kanyang buhok na bagong suklay. At ang amoy. Ang paborito niyang pabango na siya mismo ang gumagawa mula sa mga bulaklak ng sampagita sa kanilang bakuran. Ang boses ni Elena ay halos hindi na marinig nang muli siyang magsalita. Ang bawat salita ay maingat na inilalabas. Marisa, bakit hindi ka sumasagot? Ang tanong ay hindi na tanong. Isa na itong akusasyon. Ang intuwisyon ng isang ina. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya.
Bago pa man niya marinig ang mga salita, alam na ng kaniyang kaluluwa ang katotohanan. Ang pabanggong iyon. Nagpatuloy. Si Elena. Ang kaniyang boses ay nanginginig na ngayon sa isang emosyong hindi niya pa naramdaman, isang halo ng pait at hindi makapaniwala. Iyon ang pabango mo, sa wakas. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan sa kabilang linya. Isang mahinang hikbi na sinundan ng isang malakas at nakapanlulumong pag-iyak. Isang tunog ng pagguho. At pagkatapos, dumaloy ang mga salita. Magulo at basag. Tulad ng isang sirang dam. Ang pag-amin. Patawarin mo ako. Len. Humagulgol si Marisa. May utang kami. Malaki. Binigyan nila ako ng puro. Ang sabi nila, ilalayo ko lang siya sa'yo saglit. Ilang minuto lang. Hindi ko alam, maniwala ka. Hindi ko alam na hindi na nila siya ibabalik. Ang bawat salita ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng mundo ni Elena. Ang babaeng umalalay sa kanya sa loob ng 20 taon. Ang babaeng pumunas ng kanyang mga luha. Ang babaeng nagsabing, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Siya pala. Siya pala ang kumuha ng lahat. Binitawan ni Elena ang telepono. Hindi niya ito ibinaba. Binitawan lang niya ito. Hinayaang mahulog sa sahig na semento. Ang tunog ng nabasag na plastik ay kasabay ng tunog ng kanyang nabasag na puso. Napaluhot siya. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang kanyang isipan ay isang blankong pader. Natagpuan na niya ang kanyang anak. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang paghahanap, isang mas masakit na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ang pinakamalaking trahedya ng kanyang buhay ay hindi isang gawa ng masamang kapalaran. Ito ay isang pagtataksil. Isang pagtataksil na isinagawa sa amoy ng sampagita ng taong minahal niya na parang isang kapatid. Ika-6 na bahagi ang pamana ng leon. Ang sahig ng simbahan ay malamig sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Pagkatapos ng tawag mula kay Marisa, nanatili si Elena sa kaniyang kinauupuan ng napakatagal. Ang telepono ay nakahandusay pa rin sa sahig na parang isang patay na ibon. Ang pagtataksil ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay napakalalim. Napakatalim. Na halos wala na siyang maramdamang anuman. Sa gitna ng pagkablangko ng kanyang isipan, isang pangalan ang lumitaw. Marco. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa gitna ng pagguho ng lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Siya na lang ang natitira. Ang kanyang asawa. Ang ama ng kanyang anak. O siguro dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, kailangan niyang marinig ang galit ng ibang tao para mapatunayang hindi lang siya ang nagdurusa. Pinulot niya ang telepono. Nagdial siya gamit ang nanginginig na mga daliri. Ilang saglit pa, isang mukha ang lumitaw sa screen. Malabo at pixelated dahil sa mahinang koneksyon mula sa gitnang silangan. Si Marco Reyes. Mas matanda na. Mas payat. Ang dating matipunong balikat ay tila bumagsak na dahil sa bigat ng mga taon. Elena, napatawag ka. May problema ba? Ang boses ni Marco ay puno ng pag-aalala. Ang boses ng isang asawang malayo sa kanyang pamilya. Walang paligoy-ligoy si Elena. Natakpuan ko na siya. Marco, natakpuan ko na si Miguel. Ang mukha ni Marco sa screen ay nagbago. Pagkagulat. Hindi makapaniwala. At pagkatapos, Tuva. Diyos ko. Elena. Totoo ba yan? Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nasa Cebu siya. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. At isinalaysay niya ang lahat. Ang tawag kay Marisa. Ang pagamin. Ang pabango. Sampagita. Habang nagsasalita si Elena, pinagmasdan niyang mabuti ang reaksyon ni Marco. Inaasahan niya ang galit. Ang pagmumura. Ang parehong puot na unti-unting sumisiklab sa kaniyang sariling puso. Ngunit hindi galit ang nakita niya. Ang nakita niya ay takot. Isang dalisay at hindi maikakailang takot. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki. Hindi sa gulat, kundi sa isang uri ng pangamba na tila matagal na niyang dinadala. Sinabi ba niya? May binanggit pa siyang ibang pangalan, tanong ni Marco. Ang boses ay nanginginig.
Kumunot ang noon ni Elena. Anong sinasabi mo si Marisa ang pinag-uusapan natin dito? May nabanggit ba siya tungkol sa isang utang sa isang kapitan? Pagpapatuloy ni Marco. Tila hindi naririnig ang sinasabi ni Elena. Ang kanyang mga tanong ay hindi para kay Elena, kundi para sa kaniyang sariling kinatatakutan. Dito na nagsimulang maghinala si Elena. Ang malamig na pakiramdam sa kaniyang likod ay bumalik. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na may isang bagay na mali. Marco, mariin niyang sabi. Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Ang mukha ni Marco sa screen ay tila gumuho. Ang mga mata niya ay napuno ng isang sakit na mas malalim pa sa pangungulila. Ito ay ang sakit ng pagkakasala. Patawarin mo ako. Elena, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kaniyang mga mata. Dapat ay sinabi ko na sa iyo noon pa, at doon. Sa pamamagitan ng isang putol-putol na koneksyon sa internet. Sa pagitan ng dalawang kontinenteng pinaghiwalay ng dagat at ng mga kasinungalingan. Sinabi ni Marco ang katotohanan na kaniyang itinago sa loob ng 20 taon. Ilang buwan bago mawala si Miguel. Si Marco ay pumasok sa isang negosyo. Isang maliit na trucking business. Kasusu si Kapitan Eddie Aguila. Ngunit nalugi siya. Nagkaroon ng malaking utang. Isang halagang hindi niya kayang bayaran. Si Kapitan Eddie, na sa una ay isang mabait na kaibigan, ay nagpakita ng tunay nitong kulay. Isang gabi, pinuntahan siya ng mga tauhan ni Kapitan Eddie. Walang sinabi. Isang mensahe lang ang iniwan. Isang banta na nakaukit sa isipan ni Marco: kung hindi mo kayang bayaran ng pera, babayaran mo ito gamit ang pinakamahalaga sa iyo. Nang mawala si Miguel, alam agad ni Marco, hindi ito isang ordinaryong pagkawala. Itong kabayaran. Ito ang singil sa kanyang pagkakamali. Bakit hindi mo sinabi sa akin, hikbi ni Elena? Ang galit at sakit ay naghahalo sa kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi sa mga pulis? Dahil natakot ako. Elena, sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay basag na. Pinagbantaan nila ako. Sinabi nilang kung magsusumbong ako, ikaw naman ang isusunod nila. Ang pag-alis ko, ang pagpunta ko dito, hindi lang ito para sa pera. Paraan ko ito para ilayo kayo sa panganib. Paraan ko ito para tumakas. Tumakas. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Elena. Hindi niya iniligtas ang kanyang pamilya. Tumakas siya. Iniwan niya si Elena na mag-isang harapin ng isang laban na dapat ay sa kanilang dalawa. Iniwan niya siyang maghanap sa isang anak na alam niyang may dahilan kung bakit nawala. Pinatay ni Elena ang tawag. Hindi niya kailangang marinig ang iba pa. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Si Marisa, nabaon sa utang. Si Kapitan Eddie, na may hawak sa leeg ng kanyang asawa. Hindi ito isang simpleng pagdukot. Isa itong masalimuot na sapot ng mga utang. Takot at pagtataksil. Umupo siya sa sahig ng kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Cebu. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa dati. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang asawa, ang buong mundong kanyang pinagkatiwalaan ay isa palang malaking kasinungalingan. Natagpuan na niya ang kanyang anak. Ngunit sa proseso, nawala niya ang lahat ng iba pa. Nalaman niyang sa loob ng 20 taon, ang kalaban niya ay hindi lang ang masamang kapalaran. Ang kalaban niya ay ang mga taong pinakamalapit sa kanyang puso. Ikapitong bahagi ang bahay ng Diyos at ang mga naligaw na bata. Kinaumagahan. Ang araw ay sumikat na may kakaibang bigat. Ang mga kasinungalingan ng nakaraang gabi ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa puso ni Elena. Wala ng luha. Wala ng galit. Ang natitira na lang ay isang malamig at matalas na determinasyon. Mayroon pang isang piraso ng puzzle na hindi umaakma. At ang pirasong iyon ay nasa kamay ni Father Jose. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretso sa opisina ng parokya. Naroon ang pare. Nagbabasa, NG Biblia, na tila naghihintay sa kanya. Itinaas nito ang kanyang tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Elena hindi ang kabaitan, kundi ang paghahanda. Alam kong babalik ka, sabi ni Father Jose. Isinara ang aklat. May mga tanong ako. Father, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mga tanong na dapat ay noon ko pa itinanong. Hindi umimik ang pare. Isang paanyaya para magpatuloy si Elena. Sinabi ninyo sa akin na natagpuan ninyo si Kiko 10 taon na ang nakalilipas. Isang bata na walang pagkakakilanlan. Walang alaala.
Bakit hindi ninyo kailanman sinuri ang listahan ng mga nawawalang bata sa buong bansa ang mga mata niya? Napakapambihira. Isang tawag lang sa pulisya. Isang pagsasaliksik sa internet. Marahil ay natagpuan ko na siya. 9 na taon na ang nakalipas. Ang bawat salita ni Elena ay isang akusasyon. Bakit ang kwento niya ay nanatiling isang blanko? Bakit tila sinadya ninyong manatili siyang isang misteryo? Tinitigan siya ni Father Jose ng matagal. Isang katahimikang tila tumitimbang sa bigat ng kanyang mga tanong. Pagkatapos, tumayo, Ito. Mayroon akong ipapakita sa iyo. Ginang Reyes, sabi niya. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Father Jose palabas ng opisina. Hindi patungo sa simbahan, kundi sa isang maliit na pinto sa likuran ng kumbento. Isang pinto na hindi napapansin ng karamihan. Sa likod ng pinto ay isang mahabang pasilyo na humahantong sa isang hiwalay na gusali. Isang gusali na simple at walang anumang palatandaan. Nang buksan ni Father Jose ang pinto ng gusaling iyon, isang ibang mundo ang bumungad kay Elena. Hindi ito isang simbahan. Ito ay isang tahanan. May isang maliit na silid-aralan kung saan ang isang batang babae ay matiyagang nagtuturo sa 2 mas bata pang bata na magbasa. May mga simpleng kwartong may dobleng deck na kama. Maayos na nakalatag. Sa isang sulok, may isang grupo ng mga teenager na naggigitara. Humigit kumulang 12 bata. Iba't iba ang edad. Lahat ay gumagalaw na may isang pakiramdam ng kapayapaan at kaayusan. Sino sila, tanong ni Elena. Naguguluhan. Sila ang mga batang naligaw. Sagot ni Father Jose. Ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Mga batang itinapon ng sistema. Mga batang tinakasan ng mga magulang na nananakit. Mga batang natagpuan sa lansangan. Mga batang walang gustong umangkin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang lugar na ito ay hindi opisyal. Walang permit mula sa gobyerno. Ito ay isang lihim na kanlungan na itinayo niya at ng ilang mga taong may mabubuting puso. Isang network na nagliligtas sa mga bata mula sa mga mapanganib na sitwasyon at binibigyan sila ng isang bagong simula. Malayo sa mga mata ng batas. Nang matagpuan namin si Kiko, pagpapatuloy na pari. Hindi lang siya takot. Siya ay tila isang hayop na nasukol. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang tungkol sa isang mangkukulam na nagkukulong sa kaniya. Tungkol sa isang bahay na amoy insenso at nabubulok na bulaklak. Ang kanyang isipan ay basag kung ibibigay namin siya sa pulisya. Itatapon lang siya sa isang mental na institusyon. O mas malala pa, ibabalik siya sa kung sino man ang gumawa nito sa kaniya. Kaya itinago namin siya. Pag-amin ni Father Jose, pinangalanan namin siyang Kiko. Binigyan ng isang bagong kwento. Para protektahan siya mula sa isang nakaraang tila isang bangungot. Natigilan si Elena. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang simpleng pari. Siya ay isang taong kumilos ayon sa sarili niyang batas. Sa ngalan ng isang mas mataas na layunin. Siya ang sabay na naging tagapagligtas at tagapagbilanggo ni Miguel. Iniligtas niya ito mula sa isang hindi malamang panganib. Ngunit ikinulong din niya ito sa isang buhay na walang nakaraan. Naiintindihan ko ang ginawa ninyo, Father, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina na, ngunit siya ay anak ko. Karapatan kong malaman. Karapatan niyang malaman. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Father Jose. Ginang Reyes, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Alam kong gusto ninyong iuwi ang inyong anak at karapatan ninyo yon. Ngunit kung gagawin ninyo ang nararapat ang tumawag sa pulis. Ang mag-file ng report darating sila dito. Hindi lang si Kiko ang kukunin nila. Kukunin nila silang lahat. Itinuro niya ang mga bata sa paligid nila. Ang batang babaeng nagbabasa. Ang teenager na tumutugtog ng gitara. Ibabalik nila sila sa sistema. Angelan, marahil, ay ibabalik sa mismong mga taong tumakas sila. Ang kalayaan ba ni Miguel ay katumbas ng kaligtasan ng lahat ng batang ito. Nakatayo si Elena sa gitna ng mga inosenteng bata. Nakatingin sa mga mata ng pare. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang daan sa kanyang harapan ay hindi na malinaw. Ang katarungan para sa kanyang anak o ang kaligtasan para sa mga kaawa-awang kaluluwang ito. Isang pagpipilian na tila imposibleng gawin. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment section sa ibaba upang malaman ko na mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ituloy ko ang huling bahagi ng kwento ni Elena at Miguel.
Ikawalong bahagi ng magising si Kiko habang si Elena ay nakatayo sa gitna ng isang imposibleng pagpipilian. Si Kiko naman ay nasa kanyang maliit na kwarto. Nakaiga at nilalabanan ng isang digmaan sa loob ng kanyang isipan. Ang pagdating ni Elena, ang amoy ng kanyang adobo. Ang maliit na laruang kotse ang mga ito ay parang maliliit na bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na gumigising sa kung anong natutulog sa ilalim. Ang sakit ng ulo niya ay lumalala sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Mga imaheng hindi niya maintindihan ang sumusulpot. Isang madilim na silid. Ang amoy ay isang nakakasulasok na halo ng mga pinatuyong dahon, insenso, at bulaklak na nabubulok. Sa gitna ng silid, nakaupo siya sa isang maliit na upuan. Habang ang isang babaeng may mahabang buhok at mga matang nanlilisik ay may ibinubulong sa kanya. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. May mga taong pumipila sa labas. Isa-isa silang papasok. Luluhod sa harapan niya. Ipapahawak ng babae ang kanyang kamay sa kanilang mga noo. Sa kanilang mga tiyan. Sa kanilang mga likod. Pagalingin mo sila. Mahal na bata. Sabi ng babae. Ipakita mo sa kanila ang iyong himala. Ngunit walang himala. Ang nararamdaman lang niya ay ang malamig na balat ng mga estranghero at ang takot. Ang babaeng iyon, tinatawag siyang Aling Nita. Ang mga alaalang ito ay dumarating na parang mga mabilis na kidlat. Masakit na nakakasilaw, nagigising siyang pawisan. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang pangalang Kiko na 10 taon na niyang tangan-tangan ay tila hindi na sa kanya. Mayroon pang isang pangalan. Isang pangalan na pilit na umaakyat mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Ngunit hindi niya ito maabot. Nang gabing iyon, habang si Elena ay nag-iisa sa kanyang kalituhan, si Kiko ay nakatulog ng mahimbing at sa kanyang pagtulog, dumating ang pinakamalinaw at pinakamasakit na panaginip. Nasa loob siya ng isang hawlang gawa sa kawayan. Malit, masikip, nakakandado mula sa labas. Sa labas ng hawla ay nakatayo si Aling Nita. May hawak na isang plato ng kanin at tuyo. Hindi ka maaaring lumabas, sabi ni Aling Nita. Ang boses ay malumanay ngunit may talim. Marumi ang mundo sa labas. Dudungisan nila ang iyong kapangyarihan. Dito, kalang. Ligtas. Dito, kalang. Banal. Nakita niya ang kanyang sarili sa panaginip. Mas bata. Mas payat. Umiiyak siya. Nagmamakaawa. Ngunit ang tanging sagot ni Aling Nita ay isang ngiti. Pagkatapos, ang eksena ay nagbago. Gabi na. Nag-iisa siya sa hawla. Sa labas, narinig niya ang malakas na pag-ubo ni Aling Nita na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng dingding, nakita niya ang susi, nakasabit sa isang pako. Malapit sa hawla, naiwan ni Aling Nita. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Inabot niya ito gamit ang kanyang mga payat na daliri. Nahulog, inabot niya ulit hanggang sa nakuha niya ito. Ang pagbukas ng kandado, ang pagtakas sa madilim na gabi, ang pagtakbo sa isang daan na hindi niya alam kung saan patungo. Walang direksyon, walang plano. Tanging ang pagnanais na makalayo. Nagising si Kiko nang may malakas na sigaw. Napaupo siya sa kanyang kama. Humihingal. Ang damit ay basang-basa ng pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na malabo ang lahat. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagdikit-dikit. Bumubuo ng isang kumpletong larawan. Isang larawan ng pagkakakulong. Isang larawan ng pagtakas. At sa gitna ng lahat ng iyon, isa pang alaala ang lumitaw. Napakalinaw. Bago pa man ang madilim na silid. Bago pa man si Aling Nita. Isang masayang lugar. Puno ng ilaw at musika. Isang babaeng may malambing na ngiti. Isang litrato. Isang litratong hawak niya noon. Kinuha ito ni Aling Nita mula sa kanya. Kalimutan mo na sila, sabi nito. Bago itinapon ang litrato sa apoy. Ako na ang pamilya mo ngayon. Naalala niya ang mukha sa litratong yon. Ang mukha ng babae. Ang babaeng nagluluto ng adobo sa kusina ng simbahan. Ang babaeng nag-iwan ng isang malungkot na laruang kotse. Si Elena. Tumayo si Kiko. Ang sakit ng ulo niya ay nawala. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nakakagulat na kalinawan. Hindi na siya si Kiko. Ang ampon ng simbahan. Hindi na siya ang batang may himala. Alam na niya kung sino siya. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Ang gabi ay tahimik.
Naglakad siya sa patio ng simbahan. Ang kanyang mga paa ay may sariling direksyon. Nakita niya si Elena. Nakaupo sa isang bangkong bato. Nakatingin sa kawalan. Ang mukha ay basang-basa ng mga luhang hindi niya pinupunasan. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Dala ang bigat ng 20 taon. Tumayo siya sa harapan ni Elena. Hindi niya sinabi ang Ginang Reyes. Hindi niya sinabi ang tita. Sa halip, isang tanong ang kanyang binitawan. Isang tanong na matagal nang naghahanap ng sagot sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kayo po ba? Kayo po ba ang nanay ni Miguel? Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay isang pagkilala. Isang pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Hindi niya kailangang sumagot. Nagkatinginan sila. Ang ina at ang nawawalang anak at sa katahimikan ng gabing iyon. Sa ilalim ng mga bituin sa Cebu, ang 20 taon ng pagkakawalay ay tila natunaw. Ang paghahanap ay natapos na. Ikasiyam, nabahagi ang katotohanan sa Bulacan. Ang paglalakbay pabalik sa Bulacan ay iba sa paglalakbay papuntang Cebu. Kung ang una ay isang paglalakbay ng nag-iisang pag-asa, ang pagbabalik ay isang paglalakbay ng dalawang kaluluwang nagsisikap na muling maging isa. Hindi sila gaanong nag-usap sa loob ng bus. Hindi kailangan. Sapat na ang kanilang presensya sa tabi ng isa't isa. Para kay Kiko, ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Cebu ay isang hakbang palayo sa nakaraang kanyang kinagisnan at palapit sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Para kay Elena, ang bawat kilometro ay isang hakbang papalapit sa katarungan. Nang bumaba sila sa terminal ng bus sa kanilang bayan, ang araw ay matindi. Ang pamilyar na ingay at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ang ilang mga matatandang nagtitinda sa labas ay napatingin kay Elena. Nakilala nila siya, ang malungkot na ina ni Miguel. Ngunit ang kanilang mga tingin ay napunta sa binatang kasama niya. Isang binatang may pamilyar na tindig at mga matang hindi malilimutan. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang isang mahinang apoy na unti-unting lumalaki. Ang pagbabalik ni Miguel Reyes. Nangayoy si Kiko ay isang balitang mabilis na kumalat sa buong bayan. Mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tuyong damo. Hindi muna sila umuwi sa kanilang bahay. Mayroon silang isang importanteng dapat puntahan. Naglakad sila sa pamilyar na eskinita patungo sa bahay ni Marisa Aquino. Nadatnan nila itong nagwawali sa bakuran. Nang makita ni Marisa si Elena, ang walis ay nabitiwan niya. Ngunit nang makita niya ang lalaking kasama ni Elena, ang mukha ni Marisa ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwala. Walang sigawang naganap. Walang sumbatan. Lumapit si Elena at Kiko. Tumayo sila sa harapan ni Marisa. Si Kiko, na ngayon ay mas matangkad na kaysa sa kanyang ninang, ay hindi nagsalita. Tinitigan lang niya ito ng diretso sa mata. Ang mga mata na minsan niyang tiningnan ng may pagmamahal bilang isang bata, ngayon ay tumitingin sa kanya ng may bigat ng 20 taon ng pagkawala. Walang galit sa mga mata ni Kiko. Tanging isang malalim na kalungkutan. Ang katahimikan na iyon, ang paktitak na iyon, ay mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Bumuho si Marisa. Napaluhod siya sa lupa. Humahagulgol. Paulit-ulit na ibinubulong ang salitang patawad. Kinabukasan, dala ang mga alaala ni Kiko at ang mga lumang text message ng pagbabanta na ipinadala ni Marco mula sa gitnang silangan. Pumasok si Elena sa istasyon ng pulis. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Siya na ngayon ang babaeng humihingi ng katarungan. Ang kaso ni Miguel Reyes, na 20 taon nang nakatago sa isang malikabok na kabinet, ay muling binuksan ang testimonya ni Kiko tungkol sa kanyang pagkakakulong kay Aling Nita. Nakalaunay na lamang pumanaw na dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas, ay nagbigay ng bigat sa kaso. Ang mga mensahe mula kay Marco ay nagturo sa isang mas malaking konspirasyon. Inaresto si Marisa Aquino. Inaresto rin si Kapitan Eddie Aguilar, na mariing itinanggi ang lahat ng paratang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkukunwaring inosente. Ang balita ay yumanig sa buong komunidad. Ang kanilang kapitan, isang taong iginagalang, ang kaibigan ni Elena, isang babaeng kinahabagan ng lahat. Sila pala ang mga anino sa likod ng pinakamadilim na kabanata ng kanilang bayan. Isang linggo pagkatapos nito, isang eroplano mula sa gitnang silangan ang lumapag sa Maynila. Bumaba mula roon si Marco Reyes. Hindi bilang isang bayaning OFW na umuuwi,
kundi bilang isang taong tumatakas na sa wakas ay sumuko. Ang pagkikita nilang mag-ama ay naganap sa sala ng kanilang bahay, ang parehong sala kung saan sila huling nag-usap bago siya umalis. Si Marco, na ngayon ay may mga puting buhok na sa kaniyang sentido, ay nakatayo sa may pintuan. Hindi makahakbang papasok. Si Kiko ay nakaupo sa sopa. Hindi makatingin ng diretsyo sa kaniyang ama. "Anak," sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Hindi sumagot si Kiko. Ano nga bang sasabihin mo sa isang amang hinayaan kang mawala para pagtakpan ng sarili nitong kasalanan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa 20 taon ng pagkakawalay. Ang katarungan sa papel ay nagsimula ng gumulong. May mga aresto. May kasong isinampa. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Reyes, ang tagumpay ay may lasang abo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, 3 na ulit sila sa ilalim ng iisang bubong. Si Elena, si Marco, at ang lalaking si Kiko, na may kaluluwa ni Miguel. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay mas banyaga, mas malamig. Kaysa noong si Elena pa ay nag-iisa. Ang paghahanap ay tapos na. Ngunit ang tunay na paglalakbay, ang paglalakbay tungo sa paghilom, ay ngayon pa lamang nagsisimula. 10 bahagi kung saan nagwawakas ang perya. Ang mga buwan na sumunod ay hindi napuno ng masasayang tawanan o madamdaming pag-uusap. Sa halip, napuno ito ng isang maingat na katahimikan. Isang katahimikan na hindi na mabigat, kundi isang espasyo kung saan ang 3 taong nasaktan ay dahan-dahang natututong muling huminga ng magkakasama. Ang paghilom ay hindi isang malaking kaganapan. Ito ay isang koleksyon ng maliliit na bagay. Isang umaga, nakita ni Elena si Kiko na matiyagang tinuturuan siyang gamitin ang bago niyang smartphone. "Hindi po ganyan, Nay," sabi ni Kiko na may bahagyang ngiti. "Pindutin niyo po ito." Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, narinig ni Elena ang sarili niyang tumawa. Isang hapon, nakita ni Elena si Marco sa kanilang bakuran. Tahimik na kinukumpuni ang sirang bakod na 20 taon nang napabayaan. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya humihingi ng pansin. Nagtatrabaho lang siya. Isang tahimik na pag-aalay. Isang paraan ng pagsasabing patawad nang hindi gumagamit ng mga salita. Ang pinakamalaking hakbang ay nangyari sa tabi ng ilog. Isang hapon, nakita ni Elena si Kiko at Marco na magkasamang nakaupo sa damuhan. Nakatingin sa agos ng tubig. Pinanood niya sila mula sa malayo. Hindi gustong sirain ng sandali. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan. Ngunit ng gabing iyon, sinabi sa kanya ni Kiko ang nangyari. Hindi humingi ng tawad si Marco. Hindi rin nanumbat si Kiko. Sa halip, sinabi lang ni Kiko sa kanyang ama, 20 taon na po ang nawala sa ating lahat. Huwag na po nating dagdagan pa. Hindi iyon pagpapatawad. Ngunit iyon ay isang simula. Isang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang hinaharap ay maaari pa nilang hubugin sa tulong ni Father Jose, na nakipagtulungan sa mga awtoridad at ginamit ang kanyang impluensya upang maprotektahan ang ibang mga bata sa kanyang kanlungan. Si Kiko ay nagsimulang mag-aral muli. Kumuha siya ng kursong social work online. Ang kanyang sakit ay naging kanyang layunin. Ang kanyang kwento ay naging kanyang sandata upang tulungan ang iba na naligaw din. Pinili niyang panatilihin ang pangalang Kiko. Si Miguel po ang batang nawala. Paliwanag niya kay Elena, si Kiko ang nakaligtas. Kailangan ko po silang dalawa. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat, niyaya ni Elena ang kanyang mag-ama na maglakad. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Naglakad sila sa pamilyar na daan. Dumaan sa plaza. Hanggang sa marating nila ang isang malawak at bakanting lote. "Nasaan po tayo?" tanong ni Kiko. "Dito dati ang perya," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado. Tumayo silang 3 sa gitna ng lote. Ang dating kinatatayuan ng Ferris wheel ay isa na lamang patag na lupa. Ang ingay at mga ilaw ay napalitan ng katahimikan at ng papalubog na araw. Tanging ang hangin ang gumagalaw, na tila ibinubulong ang mga alaala ng nakaraan. Tumingin si Kiko sa paligid. Sinubukan niyang hanapin ang isang bagay. Isang anino. Isang pamilyar na pakiramdam. Ngunit wala. Umarap siya kay Elena. Ang kaniyang mga mata, isang bughaw. Isang kulay pulot ay malinaw at payapa. "Hindi ko po maalala ang lugar na ito, Nay," sabi niya.
Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang ngiting totoo. Isang ngiting malaya sa sakit. Isang ngiting puno ng pagtanggap. Mabuti, sabi niya. Gagawa tayo ng mga bagong alaala. Tumalikod silang tatlo mula sa bakanting lote. Iniwan nila roon ang mga multo ng perya. Ang sakit ng nakaraan, magkakasabay silang naglakad pabalik sa daan. Hindi patungo sa isang bahay na puno ng katahimikan, kundi patungo sa isang tahanan na nagsisimula pa lamang muling matutong umibig. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang sugat ang kailangang maghilom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila naglalakad ng mag-isa. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena at ng kanyang nawawalang anak na si Miguel. Isang paglalakbay na tumagal ng 20 taon, na nagturo sa atin tungkol sa hindi masusukat na lakas ng isang ina at sa mga sugat na kayang paghilumin ng panahon at pagpapatawad. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Elena na harapin ang katotohanan ng may tapang kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Mayroon ba kayong gagawing naiiba? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Tinitijak ko po. Binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng isang aral o damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa ating channel upang hindi mahuli sa mga susunod pang misteryo na ating tutuklasin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito.